Okay. Mga kapatid, dumating ba kayo sa point or sa punto ng buhay nyo na lahat ginawa nyo na pero bumagsak pa rin kayo? Or na-failed pa rin kayo? Normal na pinagdadaanan ng tao. For example, kung ikaw po ay isang estudyante, nag-take ka ng board exam. Maraming nagtitake ng board exam na hindi nakakapasa. Tama? Pagdating naman po sa trabaho, merong nag-a-apply ng trabaho, pero bumabagsak pa rin. Diba? Hindi nakukuha sa trabaho. Alam ko na pagdaanan nyo yan lahat. Hindi, congratulations sa mga taong nag-apply. Yung first time lang nila nag-apply, pero tanggap na sila agad. Diba? Ako kasi ilang beses kasi hindi natanggap din sa trabaho. Relationship, diba? Sino dito yung dumaan sa maraming jowa? Dumami ang jowa kasi na-failed. Na-failed yung relationship. Diba? Hindi lahat pinagpala sa mga relasyon. Ang iba dito single, ma'am, like me. Diba? Hindi pinagpala. Kumbaga na-failed in relationship. Sa anak naman, sa pagpapalaki ng anak, alam ko, karamihan sa mga OFW, hindi nagabayan yung kanilang mga anak, tama? Dahil malayo tayo sa kanila, na-failed tayo bilang magulang, na alagaan sila sa yung kasama natin sila. Pero pinabawi naman natin sa ibang paraan kasi nagtatrabaho tayo abroad. Which is napakahirap para sa ating iwanan ng ating mga anak. Pero para sa kinabukasan nila, ginagawa natin. Nagtitiis ang magulang para sa kinabukasan ng anak. Amen? Pero karamihan pa din, nakikita natin na sa kabila ng ginagawa natin na paghihirap, sakripisyo, pagmamahal natin sa mga anak natin, nafe-failed pa rin tayo. 'Di ba? May mga bata pa rin na hindi nakikinig sa mga magulang. 'Di ba? Lumalaki na barumbado. Normal yan sa mga OFW. Sino dito ang nagtayo ng business tapos nalugi? 'Di ba? Hindi lahat ng nagtayo ng business talagang nag-boom agad. Diba? Minsan dumaraan ka sa proseso na bumabagsak ka din. Even sa pagluluto natin minsan, diba? Parang excited tayo magluto, pero yung kinalabasan ng lasa, parang imbis na adobo, naging sinigang yung lasa. Panis na pala. Diba? May ganun kayo. Ako, lagi ko nararanasan yun kasi hindi ako magaling magluto. But I give my best na magluto. Pero minsan talaga nag-iiba yung lasa. So failed ako pagdating doon. So tumatawa yung iba, I'm sure naranasan niyo ba? Parang ako lang nakaranas, na? Wala sumagot eh. Ayun. So yung parang nakikita mo na lahat ng effort, oras, pera, pero hindi pa rin enough. Kasi na-failed pa rin. Na-failed ka pa din. Ano yung nagiging resulta nito minsan pag na-failed tayo sa mga bagay, especially pag you're in relationship. Tapos, nag-break kayo ng jowa mo. Siyempre, andyan yung nagmumukmuk ka, yan, umiiyak. Oh, yun, normal yun na ginagawa. Tagay tayo! Yan. Diba? Yan yung normal na ginagawa ng broken-hearted. Bitter sa Facebook. Diba? Yung mga ganyan. Malalaman mo yung bitter yung tao sa post nila sa Facebook. Ayun. So minsan dumarating din sa time na nagpapakamatay din yung iba. Mas malala pa dyan. Diba? Normal yan na ginagawa. Yung naglalasing, nagmumukbok, nagsistress eating. Diba? Normal yan eh. Yung hindi normal minsan, yung na hindi na nakayanan ng mga tao, yung nagpapakamatay sila. Diba? Nagpapakamatay sila. Lagi po natin tandaan mga kapatid na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Lalo na pag ito, yung puso, yung nangunguna sa atin. Tandaan nyo, bakit minsan ginagawa ng mga tao ito, yung mga bagay na ito?
Bakit ginagawa nila ito? Kasi ang tingin nila, yun na lang yung paraan nila to skip the reality of failure. Kapatid, gusto ko lang i-remind lahat kayo na narito na lahat tayo ay nagkakamali. Walang isa sa atin exempted. Lahat tayo nagkakamali because we are living in imperfect and broken world. Okay, normal yan ang nangyari sa buhay natin. How about spiritually? Dumating ka na rin ba sa buhay mo na parang Christian ka na, tinanggap mo na yung Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, pero parang paulit-ulit ka pa rin nagkakamali, nafe-failed ka pa rin, parang nabibigyan mo pa rin ng kalungkutan yung Diyos dahil may mga bagay ka spiritually na nafe-failed ka. Especially Kristiyano ka na, minsan parang hindi mo maiwasan makapag-judge ng kapwa, Ako ranas ko yun, Lord, nagkakamali na naman ako. Yung heart ko hindi na naman okay. Di ba? Minsan kahit hindi natin sinasabi ng ating bibig, ang ating isip, ang ating mata, nakakapag-judge. Tama? Alam ko guilty ang lahat dito. Taas nga ang kamay sa lahat ng guilty. Obedience yung mga anak ng Panginoon, talagang inaamin nila yung pagkakasala nila. Ako din pala, nalit ako. Ayun. So minsan, ganyan po yung nangyayari sa atin. Di ba? Failed tayo spiritually. Hindi lang sa normal na pamumuhay natin, but spiritually na tawag nito, nafi-fail din tayo. Di ba? However, bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng response natin pagdating sa failures. Why? Alam niyo po, ito yung magdi-define sa atin kung paano tayong mag-response sa failure. Okay? As a Christian, dapat we have a unique perspective on failure. Dapat alam mo that failure is not the end. Okay? But rather an opportunity to learn, grow, and rely on God's strength. Can I get amen? Amen. Okay. Kasi alam ko lahat tayo failure. So pag-uusapan natin sa umagang ito, it's about failure. Okay? So i-explore natin mamaya kung ano yung dapat pagtingin natin pag tayo ay bumabagsak. Kasi marami sa mga tao pag bumabagsak talaga down na down eh. It's normal na maranasan natin. Pero hindi normal sa isang Kristiyano ang manatiling bagsak. Amen? Ang topic natin for today, ang babasahin natin, nasa Korinto pa rin tayo. Okay? Yung title po ng topic natin for this morning, Failure is not the end. Okay? Failure is not the end. At ang ating scripture na pag-aaralan sa umagang ito ay nasa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. Basahin po natin ang sabi dito sa salita ng Panginoon. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Okay? So yung team natin sa umagang ito, finding strength in weakness, overcoming failure through faith. Ang ganda ng message, ano? Ulitin ko, ano yung title ng message natin for this morning? Failure is not the end. So in the Bible, marami po tayong makikita or mababasa ng mga karakter na bumagsak din. Diba?
kahit sila ay mga propeta, malapit sa Diyos, sila ay bumabagsak pa rin. Di ba? So, pag-aaralan natin yung mga buhay nila, kung paano nila na-overcome yung failure na yon. Amen? Meron po tayong 5 major points on failure is not, number 1, failure is not the end of our story. Ulitin ko. Number 1, failure is not the end of our story. Failure is not the end of our story, but rather a new chapter in our journey with God. In Psalms chapter 37, verse 23 to 24, the Word of God says, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand." Sa Tagalog po, ang sabi, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya, ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Ang writer nito ng Psalms ay walang iba po kundi si David. At kung babalikan natin ang buhay ni David, ilang beses po siyang bumagsak. Sino nakakilala dito kay David? Alam ko bago ako umalis, puro David yung topic natin eh. Di ba? Puro life ni David. Ngayon bumalik ulit tayo kay King David. Di ba? Kung makikita natin ang buhay ni King David, simula umpisa pa lang, nung pinili na magkaroon ng panibagong hari sa Israel, sinabihan ng Panginoon ni God the Father sa Samuel na pumunta ka sa bahay ni Jesse. At doon pipili ng panibagong hari. Pero anong nangyari? Nireject si David, di ba? Lahat ng mga kapatid niya pinapila doon para pumili ng panibagong hari. Si David nasaan? Andoon. Nagbabantay ng mga tupa. Anak siya, di ba? Makikita mo parang may favoritism dito sa bahay nila JC, no? Kasi siya, anak din siya, pero hindi siya pinili para isa sa mapili na maging new king. Di ba? Yung mga kapatid niya lang yung nakapila doon para piliin na maging bagong hari. Di ba? Ang lungkot ng ganung sitwasyon. Kung ikaw kaya nasa sitwasyon ni David, lahat ng mga kapatid mo doon nandun nakapila para piliin para maging tawag nito, tagapagmana, tapos ikaw wala. Ang lungkot ng buhay, di ba? Noong napili naman si David, nung time na napili na siya na maging hari, siya na ang naging hari ng time na yon. Hindi yun nagiging hadlang kahit wala siya doon sa bahay nila. Pero ano nangyari nun? Pinatawag pa rin ni di ba? Pinatawag pa rin ni Samuel. O meron ka pa bang isang anak, may iba ka pa bang anak? Pinatawag si David at siya yung napili, di ba? Inanuhin siya as a second king ng Israel. Ngayon, nung naging king na naman siya, hindi pa siya naging king. Mahaba yung paghihintay niya para maging king kasi that time nakaupo pa si King Saul. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Tawag nito, gusto siyang patayin ni King Saul. So nakita niyo yung hirap na pinagdaanan ni King David. Tapos nung time naman na naging king na siya, namatay na si King Saul, naging king na siya, nakaupo na siya, marami na siyang asawa. Alam niyo, bumagsak ulit siya sa pamagitan ng buhay ni Bathsheba. Hindi lang sa pamagitan ng buhay ni Bathsheba, kundi ang nangyari, pinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba. Diba? Makikita natin. Pero yung maganda lang dito, nung na-rebuke siya ni Nathan sa kanyang ginawang pagkakamali, hindi niya na-justify yung kanyang kasalanan. Bagkus, inamin niya agad. Diba? Inamin niya agad. May makikita din tayo at mababasa din tayo sa Bible na maraming beses din na bumagsak. Si Samson.
hindi niya natupad o hindi niya nagawa yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Actually, si tawag nito, si Samson ang binigyan ng task ng Panginoon na gawin yung mga bagay na ito. Pero si King David po nauna si Samson kung mababasa natin sa Old Testament, nauna yung life ni Samson. Kasi noong time na yun, judge pa lang, wala pang king. Yung dapat na trabaho ni Samson, tinrabaho ni King David. Bumagsak din si Samson. Si Peter, sino nakilala kay Peter? Bumagsak din siya kasi dininay niya si Jesus Christ ng 3 times. Diba? Si Eve, unang babae sa mundo. Alam niyo po, si Eve sa totoo lang, wala to sa Bible. Si Eve po, napaka-bless niya. Alam niyo bakit? Wala siyang mother-in-law na pakikisamahan. Diba? Diretso asawa. Pero ngayon, yung mga babae ngayon, may mother-in-law. Lalo na pag sinasabi nila, kalaban daw ng mga tao nito, ng mga asawa, yung mother-in-law nila di ba? Kaya ang pinaka-mabless na tao sa mundo, wala iba kundi si Eve. Si Eva. Wala siyang mother-in-law na pakikisamahan. Pero makita natin, si Eve ay na-fail din kasi hindi siya nakinig sa utos ng Panginoon na huwag kainin yung fruit of tree of knowledge. Diba? Pero kinain niya. Ano nangyari? Hindi naman siya pinatay din talaga, diba? Actually, nagkaanak pa siya. Doon tayo nanggaling. Si Adam, na-fail din. Diba? Dahil sa kanila inutos, dahil sa tukso ng kanyang asawa, kinain niya rin yung prutas. Na-fail din siya. Si Jonah, yun. Inutosan ng Panginoon, mag-preach ka dun sa Nineveh. Anong ginawa niya? Tumakas sa Diyos. Parang ako. Praise the Lord, binalik ako ng Panginoon. Parang si Jonah din, binalik din siya ng Panginoon sa original plan. Si Sarah, asawa ni Abraham, na-fail din siya. Hindi siya makapaghintay doon sa pangako ng Diyos sa kanila. Gumawa siya ng kaparaanan niya. Di ba? Pinasiping niya ang kanyang asawa kay Hagar. Di ba? Pero sa kabila ng gumawa pa rin siya ng sarili niyang plano sa buhay, nakikita mo pa rin talaga na kahit magplano ka, plano pa rin ng Panginoon na mananaig sa buhay mo. Binigyan pa rin siya ng anak. Diba? So kung tatapusin natin yung mga kwento sa Bible, baka matapos tayo dito bukas. Kaya yan na lang muna sila. So makikita natin, iba't ibang story, iba't ibang karakter sa Bible, bumagsak. Bumagsak sila. Kapatid, ang buhay Kristiyano natin ay walang pagkakaiba sa mga karakter na mababasa natin sa Bible. Halos lahat sila bumagsak. And I know lahat tayo bumagsak din. Dumanas din tayo ng bumagsak din tayo. Mananampalataya ka man o hindi, mararanasan mo because we are not exempted. Diba? However, God does not abandon you. Gaya nila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Makikita natin na kahit ginaguide tayo ng Diyos, there will be times that we fall, times that we make mistake, and we go the wrong way. Yung kahit Kristiyano ka na, alam mo may guide ka ng Panginoon, pero nararanasan mo pa rin magkamali. Diba? Sino dito yung may Diyos pero naniniwala siya, andyan yung gabay ng Panginoon sa buhay niya, pero hindi siya bumagsak. May purpose po kung bakit na kahit andyan yung guide ng Panginoon sa buhay natin, bumabagsak tayo. Pero ito yung pinaka maganda na dapat natin na lagi nating intindihin na kahit sa pagbagsak mo, hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen? In Romans chapter 8 verse 28, ang sabi dito sa salita ng Panginoon,
Panginoon. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. This scripture, nagpapatunay lang na kahit sa tingin mo, makasalanan ka, wala ka ng kwenta, tingnan mo na lang yung buhay ni Paul. Si Paul, pinipersecute niya yung mga Kristiyano noong panahon na yun. Pero ano nangyari sa kanya? God used him. Ginamit siya ng Panginoon. Actually, si Paul po, siya ang may pinakamaraming sinulat sa New Testament. Nakapagsulat po siya ng 13 books pala, kasi marami yun eh. 13 books sa New Testament. Okay? Ilan yung book sa New Testament? Sino nakakaalam dito? Sino nakakaalam? Ilan yung book ng New Testament? Ng Old Testament? Sige, mag-research nga kayo. Wala nakakaalam? Ayun. Sino'y pa ang nakasagot? Praise the Lord. Ang books po na mababasa natin sa Old Testament ay 39 books and then 27 naman sa New Testament. All in one po, meron tayong 66 books. Sa 27 na books sa New Testament, 13 doon sinulat ni Paul. 13 books ang sinulat ni Paul. Can you imagine that? Pinipersecute niya, mamamatay siya tao dati nung panahon ni Jesus Christ. Pero ginamit ang buhay niya para makapagsulat ng 13 books. Amen? Kaya kung mamamatay tao ka man, huwag kang mag-alala. Baka 27 books ang masulat mo. Sabi sa quotes na ito, failure is not the end of our story, but rather a stepping stone to success. Ganyan po yung nangyari kay Paul. Diba? Even si King David, hindi siya napili hindi siya pinili ng tatay niya para mapagpiliin, tawag nito? Hindi siya pinili ng tatay niya para anak pumila ka dito para isa ka din sa mapili sa maging king, 'di ba? Ni-reject si King David pero hindi nagtagumpay ang plano ng tao. Plano pa rin ng Diyos ang natupad. Naging king si David. Si Paul mamamatay tao pero nakapagsulat ng 13 books sa New Testament. Amen. Kaya mga kapatid, failure is not the end of our story. Nagkamali ka man, bumagsak ka man, it's not the end. Hindi ang katapusan ng iyong buhay. Gagamitin niya ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang failure na yan. Pangalawa, failure is an opportunity to learn and grow. Kung na-fail ka man, may bumagsak ka man, lagi mong tandaan, it's an opportunity to learn and grow. Amen? Failure is not an opportunity. Failure is an opportunity to learn and grow rather than a reason to give up. Marami po kasing mga kapatid natin na kapag po ay na-failure, gumi-give up na. Lalo na pag naniligaw sila, tapos hindi sila sinagot ng nililigawan nila. Sabi niya, kala mo, sino kang maganda? Naman ha? Di ba? Eh di ko ayaw mo, di wag. Wow, talunan. Di ba? May mga ganyan eh. Pero, dapat, huwag tayo mag-give up. Di ba? Kung meron kang gusto, meron kang gusto na ipulso mo. Di ba? Kung bumagsak ka man sa dito, di bukas ulit. Ang sabi dito mga kapatid, lagi na sinasabi ko, lahat tayo nagkakamali, pero gamitin natin yung pagkakamali na yun to stepping stone natin
para sa success, para mag-grow, para ito yung opportunity to learn and grow dun sa failure na yun. Ako sa buhay ko, dami kong pagkakamali. Kung titingnan ko lang yung pagkakamali ko yun, I'm not worthy tumayo dito sa harapan niyo. Pero hindi ko tinitingnan yun dahil alam ko na yung mga pagkakamali na yun, ginamit yun ng Panginoon para mag-grow ako. Para yung mga pagkakamali na ginawa ko in my past, yun ang magiging guide ko para hindi na gawin yung mali. Amen? At ganyan din dapat kayo. Hindi lang ako, lahat tayo. Kaya tayo naririto kasi yan ang ating pinag-aaralan. Na lahat tayo bumagsak, pero hindi yan katapusan ng ating story. How to turn failure into learning opportunities? Reflects on the failure. Okay? Take time to understand what went wrong and why. Bakit nangyayari yung failure na to? Ito yung lagi ko natutunan kay Annie. Every situation ng buhay natin or may mga sitwasyon sa buhay natin na lagi nating titingnan, anong tinuturo ng Diyos sa atin dito? Ano yung tinuturo ng Panginoon para mag-grow tayo? Tingnan mo yung failure mo, ano ba? Ano ba to? Para ibagsak ka ng Panginoon? Or para may matutunan ka? Ang Panginoon, lagi niyang, sa every time na mga sitwasyon na ginagawa niya sa buhay natin, ang gusto niya, mag-grow tayo. At minsan, kahit yung pagbagsak natin, yung failure na yan, gagamitin niya para mag-grow tayo. Hindi lang sa mga kabutihan na nangyayari sa atin para tayo mag-grow. Alam niyo po sa totoo lang, hindi tayo mag-grow kung masaya tayo. Pero kung may mga problema tayo, doon yung nakikita. Na may kakayahan ka pala, ay kaya ko pala to. Kaya ko pala mag-move on. Next. Yan yung gusto-gusto niyo about yung mga breakup na yan, yung mga love life na yan eh. Diba? Sumasagot agad, tumaya ganyan. Nagre-react agad. Alam na this. Pangalawa, acknowledge and take ownership. Recognize your mistake. Sometimes kasi nafe-failure tayo, ang ginagawa natin na reason is, ginagawa natin parang biniblame natin yung ibang tao. Diba? Sa pagkakamali natin. Kunyari, ang kaibigan mo may sinabi sa'yo. Tapos sabi mo sa kaibigan mo, uy, wag mong sabihin sa kanya ha, atin lang to. Secret natin to. Yung isa naman, hindi nakapigil, sinabi din hanggang sa kumalat. Alam na, relate si Wingay. O ngayon, dahil sinabi mo dun sa kaibigan mo, kumalat, ang nangyayari ngayon, binlame mo yung kaibigan mo. Bakit mo sinabi sa kanya? Ayan, kumalat. Sa totoo lang kapatid, hindi naman yan kakalat kung kinip mo lang yan sa sarili mo. Sinisi mo pa yung ibang tao. Kung ikaw nga sa sarili mo, hindi mo makip, kaibigan mo pa kaya? Amen? So wag tayo manisi ng ibang tao. Sisihin mo yung sarili mo. At anong tinuturo sa'yo ng Panginoon dyan? Ikip ko na lang, Lord. Tayo na lang dalawang magchismisan. Lord, inaway ako ni ganito. Yung sa kanya, Lord mo na lang. Kung alam mong makakapahamak yan sa'yo, yung ikikwento mo, ikip mo na lang sa sarili mo. Hindi yan makakatulong sa ating kapatid. Amen? Practice self-compassion. Be kind to yourself. Ang mahirap din kasi sa atin minsan, pag nagkakamali tayo, pinatawad na tayo ng Panginoon, pero tayo, pinaparusahan pa rin natin ating sarili. Amen? Gawain ko yan eh. Medyo hard ako sa sarili ko eh. Every time na nagkakamali, hindi ko matanggap na nagkamali ako. Parang, Lord, I failed na naman. Hindi kita na-represent ng maayos sa mga tao. Lalo na minsan, syempre lahat tayo may ugali. We're not perfect. Diba? Si Lord lang ang perfect. Ganyan ang ginagawa ko sa sarili ko. Ay, masyado akong hard sa sarili ko. Yung pinatawad na ako ng Panginoon, pero ako pinaparusahan ko pa rin yung sarili ko. Na hindi ko na mamalayan, kalaban ko pala, sarili ko na. Amen? Hindi ko na kalaban yung ibang tao, sarili ko na. Yan ang pinakamahirap na i-overcome. Yung sarili mo mismo ang kalaban mo. Kaya, mahalin mo naman ang sarili mo. It's okay na nagkamali ka. Pinatawad ka na ng Panginoon.
buhay mo. Amen? Seek support. Kung nagkamali ka, di ba? Andyan yung mga kaibigan mo, lumapit ka sa mentor mo, lumapit ka sa pastor mo, kung may pagkakamali ka. Pag-pray ka niya, lumapit ka. Ngayon may mga leader na tayo, di ba? Bawat isa sa inyo may mga leader. Kung may pagkakamali kayo or meron kayong mga problema sa buhay niyo, huwag niyo sarilihin. Lumapit kayo sa mga leaders niyo, ipag-pray niya kayo. Amen? Kung ayaw niyo sa leader niya, dito din po ako, pag-pray ko kayo. Secret lang natin yun. Oo, promise. Si Lord lang at saka ikaw at ako. Yan. Hindi yan malalaman ng buong naso. Hindi. Actually, kung meron kayong sasabihin sa amin ng mga sikreto ng mga leaders nyo, accountability namin yon. Hindi kami nagkakasala sa inyo. Sa Panginoon kami nagkakasala. Every time na may sinasabi kayo na sikreto, tapos sinabi tayo namin sa ibang tao, sa Diyos po kami nagkakasala. Hindi sa inyo. Kaya kung meron kayong mga sikreto na kailangan nyo, na hirap kayo makamove on dyan, pwede po kayo lumapit sa amin, kausapin, counseling po. Magka-counsel tayo. Amen? Lahat po ng mga leaders dito, pwede nyo lapitan yan. Last, focus on the positive. Huwag na nasa din negative. Sa positive na. Okay? Minsan kasi sa atin, kaya hirap na hirap makamove on sa sitwasyon na na-failed sila is because doon sila nakatingin sa mga negative, hindi na sa positive. Hindi ka mananatili doon. Okay? Let's move on. May magandang buhay na naghihintay sa'yo kinabukasan. Hindi yan yung buhay mo kung saan ka man bumagsak. Hindi lang yan. Pagdadaanan mo lang yan, pero hindi ka mananatili dyan. Amen? In Proverbs chapter 24, verse 16, ang sabi, "For though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes." Sa Tagalog, sapagkat siya'y makakatayo muli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling na nababagsak sa panahon ng kahirapan. Makikita po natin dito na kahit 7 beses ka man bumagsak, tumayo ka sa ika-8. Kung bagsak pa rin, ika-9. Kung bumagsak pa rin, gawin mo ng 10,000 times na pagtayo. Alam niyo po sa totoo lang, every time na bumabagsak tayo, masakit. Yung una, masakit. Tingnan niyo to yung mga babaero. Pag hindi sila nakapasa sa isang nililigawan nila, lipat ulit sa iba. Lipat sa pangatlo. Kaya sila naging babaero kasi malakas ang loob nila. Diba? Kung sila nga malakas yung loob nila, dahil sa ginagawa nila na hindi naman tama, ikaw pa kaya na Kristiyano, may Diyos ka? Amen? May Diyos ka eh. Kasama mo ang Panginoon sa lahat ng laban mo. Babagsak ka man o hindi, kasama mo ang Diyos. Kaya lagi nating tandaan, bumagsak ka man ng 7, bumangon ka sa ika-8. Hanggang sa ma-reach mo yung gusto mo. Si David po, naalala ko sa life ni David, bumagsak po siya doon lang kay Bathsheba. Bumagsak din po siya na inutusan siya ng Panginoon na bilangin yung mga Israelite, pero hindi niya ginawa. Inutos niya doon sa kanyang, tawag nito, yung kanyang kawal. Marami pong pagbagsak si David na nangyari sa buhay niya. Hindi rin siya naging, tawag nito, ang nangyari po, naging kalaban pa nga niya yung anak niya. Na umalis siya sa kingdom niya, anak niya ang pumalit sa kanya. So maraming pagbagsak na nangyari sa buhay ni David. Si Peter, si Peter, bumagsak din siya 3 times niyang 3 times niyang dininay ang Panginoon. Hindi pa rin ang nangyari sa kanya, naging leader siya. Diba? Kapatid, bumagsak ka man, it's an opportunity for you to learn and grow. Pero ito yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Kung nakikita niyo po sa social media,
Meron, lately lang ha, nung nasa France ako, meron isang magjowa dito na pumasok siya sa school, pinatay niya yung kanyang girlfriend, tapos nagpakamatay din siya. Narinig niyo ba yun? Kasi hiniwalayan siya ng girlfriend niya eh. Meron din isang insidente sa Facebook na bumagsak siya sa grades niya, pinatay niya yung teacher niya. Kung mapapansin niyo yung mga tao ngayon, pag bumabagsak, ano ginagawa nila? Pumapatay na sila, di ba? Napakadali na lang sa kanila na pumatay dahil bagsak sila. Kinikiti nila yung buhay ng ibang tao dahil bumagsak sila. At yan po ang mangyayari sa atin kapag wala tayong guide ng salita ng Panginoon every time we fail. Kaya tayo natin to pinag-aaralan para alam natin, tignan, kung ma-fail man tayo, dapat ito yung ating titingnan. Amen? In James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial or many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Sabi sa salita ng Panginoon, pag meron kang pinagdadaanan na iba't ibang klaseng pagsubok, anong dapat natin mararamdaman? Pure joy ang dapat nating maramdaman. Bakit? May problema na ako, joy pa rin yung mararamdaman ko. Totoo ba yan, Ate Vic? Hindi ko yung sinabi ha, salitain ng Panginoon. Bakit pure joy? Kasi every time, kasi pag may problema tayo, ang ginagawa natin, lumalapit tayo sa Panginoon. Di ba? At yung paglapit natin sa Panginoon, yun ang nagbibigay sa atin na magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Sinusurrender natin sa Kanya at doon natutuwa ang Panginoon sa ginagawa natin. Every time kasi na may problema ang ibang tao, sinisisi ang Diyos. Imbes na lumapit sa Diyos. Lord, nagsisilbi naman ako, bakit may problema ako na ganito? No. Dapat alam mo yung salita ng Panginoon, kapatid. Pag meron kang pinagdadaanan, lumapit ka sa Diyos. Sabi nga sa Matthew chapter 11:28, lahat kayong nahihirapan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi ko lang dyan isulat. Lumapit kayo, yan ang utos ng Panginoon. Yung mga pagsubok na yan, gaya na sinabi ko, mag-grow tayo dyan. Hindi lang tayo nag-grow, hindi lang yung karakter natin ang nag-grow, kundi yung relationship natin mismo sa Panginoon nag-grow. Amen? Kaya magalak ka kung meron kang pinagdadaanan. Ang sabi sa quotes na ito, failure is the opportunity to begin again more intelligently. Number 2 na po tayo. Failure is a chance to rely on God's strength. Failure is a chance to rely on God's strength rather than our own abilities. Alam niyo bakit minsan sobrang down tayo pag nafe-fail tayo? Kasi humuhugot po tayo sa sarili nating kalakasan. Binigay na natin yung kalakasan natin doon sa isang bagay na fail tayo, kaya minsan lugmok na lugmok tayo. Hey, people of God, it's okay na ma-fail ka. Ilang beses ko na ba sinabi ito sa inyo? It's okay na ma-fail ka. Huwag kang mag-rely sa sarili mo. Mag-rely ka sa kalakasan ng Diyos. Babalikan ko lang ang ating main verse. Ang sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10, ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong may pagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis sapagkat
Kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Si Paul nakaranas ng paghihirap sa kanyang buhay. Ginamit ng Diyos ang kahinaan niya para makita ang kapangyarihan ng Diyos. In this passage, pinakita sa atin that failure is not the end, but rather an opportunity for God to work in our lives. Kapag tayo ay mahina, God is strong. Tandaan niyo yan. When we fail, God can use those failure to achieve His purpose sa buhay natin. Amen? Minsan ginagamit yan ng Panginoon kung bakit ka nanghina, kung bakit ka nafe-fail. Kasi pinapakita niya sa'yo na yung kalakasan mo, limited lang. Pero yung kalakasan ko, anak, unlimited yan. Kung sa akin ka umasa, may mapatutunguhan ka. Amen? Ang sabi pa nga ni Paul dito na sinabi niya, ang pagpapala ko ay sapat na sa lahat ng pangangailangan mo, lalo't nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Yan ang sinabi ng Panginoon nun kay Paul. Kapag mahina si Paul, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Every time may mga problema tayo na pinagdadaanan, ang iba sa atin, kung nakikita nyo ha, may ibang mag-Kristyano ha, pag nakikita nyo, pag may problema lang, parang wala silang problema. Bakit? Kasi umaasa sila sa Diyos. Hindi kagaya ng ibang tao dyan, pag may problema, wala na, hindi na naniligo, isang linggo. Parang napagdaan na natin ang lahat. Bakit sa akin nakatingin lahat? Di ba? Huwag kayong umasa sa sarili niyo. Umasa tayo sa kalakasan ng Diyos. Si Paul, ganyan po ang nangyari. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na madapa, hindi para makita ang sarili nating kakayahan, kundi makita ang kapangyarihan niya kung tayo ay umaasa sa Kanya. Amen? Si Samson, na-fail. Naalala niyo ba yung kwento ni Samson? Napakalakas ni Samson, di ba? Nung hindi pa naputol ang kanyang buhok, siya ay may napakalakas, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na, ano tawag nito? Na napakalakas niya. Di ba? Napakalakas ni Samson. Pero nung time na bumagsak si Samson dahil kay Delilah, anong nangyari sa kanya? Pinutol yung kanyang buhok na wala ang kanyang kalakasan. Actually, nabulag pa siya. Di ba? Pero nung time na nagkaroon ng party sa Philistine na yon, nung time na yon, kinuha si Samson para paglaruan. Pero alam niyo po ano nangyari? Sa kahuli-hulihang hininga ni Samson, nagdasal siya sa Panginoon, ibalik sa kanya ang kapangyarihang yun. Kahit sa huling buhay niya, alam niyo po kung ilan ang namatay doon? 3,000 na tao. At ang sabi sa salita ng Panginoon, mas madami pa ang namatay nung panahon na yun kaysa nung buhay pa siya. Bakit nangyari ito? Because of kalakasan ng Diyos. Hindi niya na yung kalakasan. Amen? Diyan natin makikita na kapag umaasa tayo sa kalakasan ng Panginoon, magiging okay ang lahat. Huwag tayong umasa sa ating mga sarili. In Isaiah chapter 30 verse 15, ang sabi ng salita ng Panginoon, sinabi pa ng Panginoong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, magbalik loob kayo sa akin at pumanatag dahil iniligtas ko kayo. Huwag kayong mabahala kundi magtiwala sa akin dahil palakasin ko kayo. Ang sabi ng Panginoon, palalakasin ko kayo. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Gaya na sinabi ko, yung kalakasan natin, limited lang yan. Mauubos yung kalakasan natin. That's why every day, nagpipray tayo na, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Hindi nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling sa iyo. Kasi we know, yung kalakasan ng Panginoon ang magbibigay sa atin upang matawid natin yung journey natin as a Christian. Mahina po tayo mga kapatid. Kaya umasa tayo sa kalakasan ng Panginoon. Ang sabi dito sa quotes, God's strength is made perfect in our weakness. Amen? Nagkakaroon ng yung strength ng Panginoon, perfect na para sa atin at yun ang panghawakan natin every time we fail.
Nafe-feel tayo because yung kalakasan natin limited at ang kalakasan ng Diyos ay hindi. Amen? Pang-apat, failure is not a reflection of our worth. Failure is not a reflection of our worth, but rather a natural part of our life. In Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in the spirit. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. So this verse reminds us that God is near to us even in our failure. Dahil sa pagbagsak mo, tingin mo sa sarili mo, you are not worthy. Tama? Ganyan ang nangyayari sa atin eh. Naalala ko doon dati, may isa akong illustration na sasabihin sa'yo. Yung may isang estudyante dati, nung elementary siya, pandak yung taong ito, pandak yung batang ito. Minsan makikita natin kahit bata pa, alam natin pandak eh. Di ba? Sa structure ng kanyang body. Makikita natin, hindi ko sinasabi si Annie ito ah. Pandak yung batang ito. Lalaki po siya, kaya hindi siya si Annie. Okay? Lalaki yung bata na ito. Tapos yung batang ito pala, away, yung parang, wala nang ginawa kundi mang-asar. Kung baga parang, tawag ito, yung laging pinapatawag sa principal office, bully, yung parang ganon. So parang, sabi ng teacher, dahil yung batang ito, ganon yung kanyang sitwasyon, sabi ng teacher, walang patutunguhan tong batang ito. 'Di ba? Dahil sa sitwasyon ng bata, nakita niya na yung batang ito is not worthy because sa kanyang karakter ng bata pa siya. Pero alam niyo po, dumating yung panahon, nag-aral yung bata, nakagraduate siya ng high school, ng college, nakapagtrabaho po siya ng seaman. Ngayon yung batang yun mas mayaman na, meron ng malaking bahay, maraming sasakyan. Hindi siya kontraktor, okay? Seaman nga eh. Iba yun. Iba yung kontraktor na yun. Feeling ko nga parang yung mga bata ngayon mag-aaral ng kontraktor. Madali ang pera sa ganung field. Diba? Pero kung makikita natin, yung batang yun, na sinabihan ng teacher na wala ng pag-asa, dahil nakikita lang siya doon sa sitwasyon na yun. Diba? Na ang feeling niya dito, na failure is not a reflection on our worth. Dahil failure siya nung bata siya, ibig sabihin, hindi na siya magiging successful pagtanda niya. Kung ano man ang sitwasyon mo right now, hindi yan magiging batayan ng worth mo today. Amen? Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Kagaya ng batang yon. Kung sa tingin mo, kung paniniwalaan ng batang yon ang sinabi ng kanyang teacher, at hindi niya inayos yung kanyang mindset doon sa sinabi ng teacher, sa tingin mo magiging okay siya? Kung tayo po ay nanatili sa ganyang mindset, sa tingin mo magiging okay tayo? Lagi niyong tingnan, you are the daughter and sons of God. Hindi kayo mananatili dyan. Kung may pinagdadaanan man kayo right now, na-failed man kayo so many times, hindi yan yung magiging worth niyo. Amen? May magandang plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. In 1 Peter 5:7, ang sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kung ano man yan right now kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi ko alam kung ano yung puso, yung nararamdaman nyo right now. But I know God knows. Ang hindi kayang basahin ng tao, kayang basahin ng Diyos. Dahil siya ay makapangyarihan. Amen? Kung ano man ang pinagdadaanan nyo right now, huwag kayong manatili dyan. Dahil may Diyos kayo na mag-aangat sa inyo. Hindi kayo mananatiling lugmok. Bagkus gamitin nyo ang pagbagsak na yan para maging successful. Amen? Ang sabi sa quotes na ito, you are not a failure because you fail.
You are a failure because you give up. Yung batang yun na kinikwento ko sa inyo, failure siya kung nag-give up siya doon at nakinig siya doon sa sinabi ng teacher niya. Pero ang sabi dito, you are not a failure because you failed. Kaya magpatuloy ka. Hindi ka failure, kapatid. Ginawa ka ng Diyos. Amen? Last point. Failure can be a stepping stone to success. Failure can be a stepping stone to success rather than a road back. Sorry, mabilis ako. Romans chapter 8 verse 28, ulitin ko lang yung verse na na-mention ko kanina. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. In sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. This verse reminds us that God can use our failure to achieve His purposes and bring about good in our lives. Sino po nang-haalala kay Joseph dito? Joseph the Dreamer. Ano po nangyari sa kanya? Tawag nito, hindi natuwa yung kanyang mga kapatid, di po ba? Nagsiselos yung kanyang mga kapatid dahil siya yung paborito na anak ni Jacob. Di ba? So, ang ginawa sa kanya, gusto nga siyang patayin, pero hindi nangyari. Nilagay pa siya sa balon. Di ba? Tapos, kinuha pa siya ng kapatid niya kasi binenta din siya sa Egypt. Di ba? Napunta siya sa Egypt. Nung binenta siya, napunta siya sa Egypt. Noong una, okay yung life niya eh. Pero pinagbintangan siya na rapist. Di ba? Pinagbintangan siya na rapist. So, ang nangyari, nakulong siya. Di ba? Feeling natin, pag tayo po ay nakulong, yan na yung pinakakatapusan ng buhay natin eh. Parang end na yan kasi nakakulong ka. Wala ka na magagawa kasi nakakulong ka. Pero anong nangyari po? Dahil doon sa pagkakulong ni Joseph, may nakilala siya na kasama yung nakakulong doon sa kulungan na yon, ang nagbigay sa kanya ng nagiging way upang maging successful siya. Actually po, after niyang na lumabas sa kulungan, naging gobernador po siya ng Egypt. Sa kanya po nakikinig, even ang mga, ang tawag nito, si Parao, nakikinig sa kanya. So kung na-feel ka man, na-feel si Joseph doon sa sitwasyon na yon na nakulong siya, pero hindi siya nanatili din sa kulungan. May plano na maganda ang Panginoon para sa buhay niya. Naging gobernador siya. Malay nyo, hindi man tayo nakakulong. Sabi nyo nga, maging kontraktor tayo. Kapatid, ang buhay Kristiyano po, hindi ka man pinagpala sa tawag nito, hindi ka man pinagpala financially, hindi ka man pinagpala sa kayamanan. Pero alam mo kung paano ka pinagpala ng Panginoon? Dahil nakilala mo siya. Amen? Dahil anak ka niya. From kulungan, naging gobernador si Joseph. In 2 Corinthians chapter 1 verse 9 to 10, sabi dito, "But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raised the death, who delivered us from so great a death, and will deliver us. He on whom we have set our hope, and He will yet deliver us." Para mas maintindihan natin, basahin natin yung Tagalog. "Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na iniligtas kaming umasa rin na patuloy niya kaming ililigtas." Praise the Lord. Baka sabihin niyo mga kapatid, puro lang naman mga normal yun sa Bible, karakter sa Bible, na
na tawag nito, na na-fulfilled sila tapos nagiging successful sila. 'Di ba? How about, sige, sa normal na life, sa normal na buhay, sino pong nakakilala dito? Sino pong nakakilala dito? He is the 16th president in the US. 'Di ba? Siya yung presidente tawag nito ng US. He failed multiple times in business and politics before being elected President of the United States at the age of 52. Kung hindi ka pa naman dumating ng 52, di ba? May chance pa. Siya 52 eh. Huwag na natin isali dito si Ate Melay kasi alam ko okay na to si Ate Melay. Successful na yan. Successful na yan sa life at saka spiritually. Patuloy yan lumalaban. Kahit minsan may mga bagay yan siya na ayaw, pero wala siyang magagawa dahil gusto ng Panginoon. Lumalaban pa rin siya until now. Kaya sabi ko sa inyo, hindi hadlang ang edad natin para makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Kahit anong edad pa yan, pwede ka makapaglingkod sa Diyos. At age of 52, naging successful siya. Sa tingin nyo, matanda na kayo para magamit ng Panginoon? No. Walang age. Walang age sa paglilingkod ng Panginoon. Nasa puso po natin yun kung handa tayong magpagamit. Tandaan nyo, wala siya sa Bible, pero naging successful siya. Many times siyang na-failed sa kanyang business and politics, pero naging presidente ng US. Ito, sino po nakakilala sa kanya? Okay. Siya po yung sumulat ng Harry Potter. 12 na tawag nito, publisher ang nag-deny sa kanya. 12 ha? 12. Pero nung may nag-accept ng kanyang book, ano nangyari? Grabe, di ba? Ilang series ang ginawa movie sa Harry Potter? Sobrang dami. Di ba? Actually, natapos ata yun ni Iboy, simula umpisa hanggang dulo. Si Iboy nasaan na, nawala na naman. Yung Harry Potter, binigyan niya ng oras ni Iboy. Nanood yan siya dito, simula umpisa hanggang sa natapos niya yung lahat. Diba? Imagine niyo na-failed siya, na-reject siya ng 12 na publisher. Pero hindi yun ang naging hadlang para sa kanya. Dumaan po siya sa depression, itong taong ito. Pero hindi siya tumigil hanggang sa naging success siya. Amen? Siyempre, ito mas kilalang kilala nyo. Ibang MJ yun ah. Si Michael Jordan. Nung time na nag-aaral po siya, hindi siya sinama sa varsity, sa basketball. Pero anong nangyari sa kanya? Nag-aral siya ng mag-basketball, basketball. Pero anong nangyari sa kanya? Isa siya sa pinakasikat na basketball player. Hindi lang sa US, kundi worldwide. So kung nireject man siya dun sa school niya, hindi yun naging end para sa kanya. Kundi naging success siya kasi ginamit niya yun na stepping stone para makasali sa basketball. Amen? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Si Thomas Edison. Siya yung yung bulb, tawag nito, light bulb. Okay. Ang sabi niya sa quotes niya, I have not failed. I've been found 10,000 ways that won't work. Can you imagine that? Kung meron kayong 100 times para bumangon, sa kanya, 10,000. Kaya kung sinabi ko kanina sa inyo, bumangon kayo hanggang 10,000. It's not the end. Gamitin po natin yung failure na yan para bumangon.
Amen? Ang sabi dito sa quote, failure is the tuition you pay for success. Amen? Many successful people have experienced failure along the way, but they didn't let stop them. Instead, they use it as an opportunity to learn and grow. Even po si Jesus Christ, nung panahon niya, ilang beses po siyang na-reject ng kanyang, hindi po siya pinaniwalaan ng kanyang mga pamilya mismo at ng kanyang mga kapatid. Even doon sa kanyang lugar, hindi siya pinaniwalaan, hindi siya pinakinggan. Iniwanan po siya ng maraming disciple niya. Ang naiwan lamang po ang kanyang 12 disciples. Sinaktan siya, binenta siya ng kanyang disciples, dininay siya ng kanyang disciple sa life niya. Ang Panginoon nakaranas ng maraming rejection sa buhay niya. Kapatid, tayo pa kaya? Si Jesus Christ, Diyos na yon, pero nakakaranas ng mga failure, ng mga rejection sa buhay. Tayo pa kaya? Alam mo yung pinakahuli? Yung sinasabi ng tao na na-failed ang Panginoon? Kasi kinutya siya nung time na nakapako siya sa krus. Kinutya siya kahit nakapako siya sa krus. Namatay pa siya actually. Diba? Feeling ng mga tao na failed si Jesus Christ nung time na yon. Kasi hindi niya nabuhay ang kanyang sarili. Sinasabi ng mga tao, nakapag-miracle ka, nakabuhay ka ng may mga sakit, nakapagpagaling ka ng may sakit, nakabuhay ka ng mga patay, pero yung sarili mo mismo, hindi mo mailigtas. Bakit nangyari sa Panginoon yun, kapatid? Bakit hindi niya na kayang iligtas ang sarili niya doon sa cross? Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kung hindi siya namatay sa krus, wala tayong salvation. Negative man sa mga tao, sa mga mata ng tao nung panahon niya. Pero in our generation ngayon, that's a success na nangyari sa buhay ng Panginoon. Dahil naranasan natin ang salvation. Nagkaroon tayo naranasan natin ang forgiveness. Amen po ba? Amen. Kaya kung nakakaranas man kayo ng failure sa buhay, nireject man kayo ng iba't ibang klaseng sitwasyon ng buhay nyo, huwag nyo kalimutan na pagdaanan din yan ng Panginoon. At lahat ng sumusunod sa Panginoon ay mararanasan din nila kung ano ang naranasan ng Panginoon. Dapat handa po tayo bilang mga Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po natin, hindi po puro saya lang. Makakaranas po tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Minsan nga dumadating pa sa buhay natin na kung kailan tayo naging Kristiyano, saka pa maraming problema. Why? Kasi pinupurify tayo ng Diyos. Hinaayos niya yung ating karakter gamit ang mga pagsubok, gamit ang mga trials na yan para maging strong tayo. Amen? Yes. Kaya huwag niyong gawing negative ang failure na nangyari sa buhay niyo. Tingnan niyo yung positive way kung bakit nararanasan niyo yan. Kung nararanasan niyo ito ngayon. Kaya taas po ng kamay kung sino may pinagdadaanan dito at may problema. Praise the Lord. Si Wengkay walang problema, hindi tumaas ng kamay. So dapat magalak tayo pag meron tayong pinagdadaanan. Amen? Amen. Sa ating pinag-uusapan ngayon, meron po tayong application. As we reflect on the theme of failure, let us consider for this. Una, not be discouraged by failure. Instead, let's use it as an opportunity to learn and grow. Pangalawa, rely on God's strength.
let's trust in God's power and provision rather than our own abilities. Pangatlo, see failures as a stepping stones to success. Let's believe that God can use our failure to achieve His purposes and bring about good in our lives. Pang-apat, not give up. Huwag tayong mag-give up. Let's persevere and keep moving forward even in the face of failure. Huwag kang manatili dyan. Lumakad ka, umahon ka. Panglima, trust in God's goodness. Let's trust that God is good and that He works all things together for our good. Kapatid, in our journey, mararanasan mo talaga ang ma-fail or bumagsak. Sa rinig mo ngayon, sa message sa umagang ito, paano ka mag-response sa failure mo? Susuko ka ba? O lalaban ka? O gagamitin mo yung failure na yan as an opportunity to learn and grow? And in what ways you can rely on God's strength in times of your failure? Paano mo nakikita na ang failure as a stepping stone to your success? Sana nagbigay sa atin ng kaliwanagan ang topic natin this morning. Bumagsak ka man, pero hindi yan ang end ng buhay mo. May plano na mas maganda ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Dito po ako magtatapos. Kapatid, failure is not the end of your story. It's a new chapter in your journey with God. Yang failure na yan ang gagamitin ng Diyos to achieve His purpose gamit ang buhay mo. Kaya huwag kang ma-discourage sa failure mo. Instead, use it as an opportunity to learn and grow. Mag-rely ka sa Diyos para sa kalakasan at magtiwala ka ng buong puso sa kabutihan niya. Panghawakan mo ang kanyang pangako na sasamahan ka niya to overcome that failure dahil yan ang magiging testimony mo sa kapangyarihan ng Diyos and to glorify Him alone. Amen? Pwede po ba